Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Sweet Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo'y makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Sa bawat pagmulat natin ng ating mga mata sa bagong araw, isang paalala ang hatid ng Diyos sa atin na kahit anuman ang dumating na unos, siya ay ating matatag na sandigan sa mundo na puno ng pagbabago, kaguluhan at kawalang katiyakan. Napakahalagang malaman kung saan tayo nakatayo. Ang The Solid Rock Morning Devotion, ito ay paalala na ang ating pananampalataya ay dapat nakatayo sa matibay na pundasyon. At iyon ay walang iba kundi si Hesukristo. Tulad ng sinabi sa Mateo 7, talatang 24 hanggang 25, na ang bawat nakikinig sa aking mga salita ay nagsasagawa nito ay tulad ng isang taong matalino na nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Bumuhos man ang ulan, bumahaman at humangin ng malakas, hindi ito gumuho. Ang The Solid Rock ay sumisimbolo sa katatagan, sa tiwala at sa katiyakan ng pag-ibig ng Diyos. Kapag ang ating buhay ay itinayo sa Kanya, hindi tayo madaling matinag ng mga problema, ng mga tukso o takot. Maaring yumanig ang ating paligid, ngunit nanatiling matatag ang ating pananampalataya sapagkat ang ating pundasyon ay si Hesukristo. Kaya sa ating morning devotion ngayong umaga, mga kapatid, anyayahan natin ang presensya ng Diyos sa ating mga puso. Tayo ay magpasalamat sa Kanya na Siya ang ating matibay na bato, ang ating kanlungan, lakas at pag-asa sa bawat araw ng ating buhay. Ang ating pong pagninilayan ngayong umaga, mga kapatid ko kay Kristo, ay matatagpuan sa Bagong Tipan, no? Sa Juan Kabanata 1, talatang 14. Ito po ang sinasabi. Naging tao ang salita at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhatiang tunay na kaya niya kanya bilang kaysa isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli o Diyos, naririto kami upang Ikaw ay pasalamatan sa isang gabing nagdaan sa aming mga buhay na kami iyong iniingatan sa aming pagtulog. Maraming salamat, Panginoon, sa muli mong pagising sa amin, sa muli mong pagbibigay ng buhay, ng lakas, at ng karunungan upang kami, O Diyos, ay patuloy na gumawa ng mabuti para sa aming kapwa. Dahil Ikaw, O Diyos, ang unang gumawa ng pagmamahal sa amin. Lord, sa umagang ito, dalangin ko, O Diyos, ang iyong presensya sa aming pagninilay ngayong umaga, na kami iyong samahan upang aming maunawaan ang iyong mga salita
at aming maisabuhay sa aming pangaraw-araw na buhay. At sa umagang ito, Panginoon, amin ding idinudulog sa inyo ang aming mga kapatid na mayroong mga karamdaman. Patuloy mo po silang abutin, O Diyos, pagalingin sa mga karamdaman kanilang naranasan, Panginoon. Ganun po sa mga kapatid namin na nagkaroon ng mga problema sa buhay. Ikaw, O Diyos, ang magbigay sa kanila ng solusyon. Ikaw ang magbigay sa kanila ng pangangailangan nila sa araw-araw. Gayon din po, Panginoon, sa mga kapatid namin na nahihirapan sa kanilang mga buhay dahil sa kawalan ng pag-asa na tumangat ang kanilang pamumuhay, Panginoon. Pero hindi kami nawala ng pag-asa, O Lord, dahil nariyan ka. Hindi mo kami iniwan, ipinabayaan man. Ikaw ang Diyos na mahabagin sa lahat. Ikaw ang Diyos na siyang nagbibigay sa amin ng aming mga pangangailangan. Lord, maraming salamat. Gayon din po, Panginoon, aming inilalapit sa inyo ang aming mga kapatid na nagsisipasok sa kanilang mga trabaho. Patuloy mo silang ingatan at ilayo sa anumang kapahamakan, sa mga problema, sa mga tukso. Gayon din po, Panginoon, sa mga kapatid naming naghahanap buhay sa mga lansangan, yung mga drivers, Panginoon, mga grab drivers, taxi driver, jeepney driver, bus driver. Lord, bigyan mo po sila ng karunungan sa daan. Bigyan mo sila ng mahabang pasensya dahil sa sobrang traffic ngayong panahon ito. Ikaw ang Diyos na siyang kasamahan mo sila upang magkaroon sila ng kapanatagan, kapayapaan sa kanilang mga puso, Panginoon. Amin din inilalapit, O Diyos, ang aming mga kapatid na nagtatrabaho sa ibang bansa. Patuloy mo po silang ingatan doon at patuloy mo silang ilayo sa mga pagsubok sa buhay, sa mga problema, Panginoon. Proteksyonan mo sila sa lugar kung saan sila naroon, Panginoon. Amin din inilalapit sa inyo ang aming mga nag-i-immigrant na mga kapatid, Panginoon. Nagmamigrate na sa ibang bansa. At tuloy mo po silang ingatan doon at ilayo mo po sila sa kapahamakan. Gamitin mo sila bilang iyong instrumento ng iyong mga salita doon, Panginoon, upang marami ding maliligtas pagdating ng patak ng panahon na sa iyong pagbabalik, O Diyos. Lord, maraming salamat po sa lahat ng katugunan sa aming mga panalangin sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. When hope took on flesh, iyon po ang pamagat ng ating pagninilayan ngayong umaga. When hope took flesh, nang magkatawang tao ang pag-asa. May mga sandali sa kasaysayan ng sangkatauhan na tila nababalot ng makapal na dilim. Panahong ang pag-asa ay tila malayo, tahimik, at halos hindi maramdaman. Ganito ang kalagayan ng mundo nang ang pag-asa ay magkatawang tao. Excuse me. Hindi ito dumating bilang isang idea o filosofiya, kundi bilang isang tao. Ang pag-asa ay nagkaroon ng laman at dugo. Ang salita ay naging tao at tumahan sa gitna natin. Sa pagkakataong iyon, ang walang hanggan ay pumasok sa panahon at ang Diyos ay lumapit sa tao. Ang pagkakatawang tao ay hindi lamang isang doktrina. Ito ay isang pahayag ng pag-ibig. Ipinapakita nito na ang Diyos ay hindi nanatiling malayo sa ating mga sugat at luha. Sa halip,
pinili niyang maranasan ang gutom, pagod, sakit, at kalungkutan. Nang magkatawang tao ang pag-asa, ipinahayag ng Diyos na nauunawaan niya ang ating kalagayan. Hindi bilang isang tagamasid, kundi bilang isang kasama. Sa bawat kahinaan ng tao, naroon ang Diyos nakikibahagi. Ang pagkasang ito ay isinilang sa katahimikan ng gabi, sa isang sabsaban na walang karangyaan. Sa mata ng mundo, ito'y walang halaga. Ngunit sa mata ng Diyos, ito ang simula ng bagong kasaysayan. Ang kapanganakan ni Kristo ay nagpapaalala na ang pag-asa ng Diyos ay kadalasang dumarating sa mga paraang hindi inaasahan. Payak, tahimik, ngunit makapangyarihan. Mula sa sabsaban, nagsimula ang pag-asa para sa mga duka, para sa mga itinaboy at mga nawalan ng boses. Nang magkatawang tao ang pag-asa, ang liwanag ay pumasok sa dilim. Hindi agad nawala ang dilim, ngunit hindi na ito kailanman nananaig. Sa buhay ni Kristo, mga kapatid, nakita natin ang pag-asa na kumikilos sa paghipo sa kitungin, sa pagtanggap sa makasalanan, sa pagpapatawad sa nagkasala, at sa pag-iyak kasama ng mga nagluluksa. Ang pag-asa ay hindi nanatiling salita. Ito'y naging gawa, naging habag, naging sakripisyo. Ngunit ang pagkakatawang tao ay humantong sa krus. Humantong sa krus, mga kapatid. Ang pag-asa ay nagkatawang tao ay handang masugatan upang pagalingin ang sugat ng sangkatawan. Sa krus, tila natalo ang pag-asa. Ang buhay ay inialay, ang hininga ay napawi. Ngunit sa mata ng Diyos, mga kapatid, ito ang pinakapangyarihang sandali, sapagkat ang kamatayan ay hindi kayang ikulong ng pag-asa. Ang muling pagkabuhay ang patunay na ang pag-asang nagkatawang tao ay hindi kailanman mamamatay. Para sa atin ngayon, mga kapatid ko kay Kristo, ang mensaheng ito ay malinaw. Ang pag-asa ay hindi isang malayong pangarap. Ang pag-asa ay isang buhay na presensya ng Diyos. Kung paano ang Diyos ay nagkatawang tao noon, nais din niyang manahan sa atin ngayon. Ang parihong Kristo na isinilang sa sabsaban ay nais ipinanganak sa ating mga puso upang ang ating takot ay mapalitan ng pananampalataya. Ang ating sugat ay mapagaling at ang ating pagkawasak ay maging daluyan ng kanyang kaluwalhatian. Sa tuwing tayo'y nanghihina, mga kapatid, maalala natin ng magkatawang tao ang pag-asa. Nagbago ang takbo ng kasaysayan. At kapag tinanggap natin siya, nagbabago rin ang takbo ng ating buhay.
Ang pag-asa ay hindi na lamang isang salita. Ito ay may mukha, may pangalan, at may buhay. Siya ay si Kristo, ang pag-asang nagkatawang tao para sa atin. Ang Juan 1:14 ay puso ng pananampalatayang Kristiyano. Dito inihayag ang isang hiwagang higit pa sa kanyang unawain ng isip ng tao. Ang Diyos ay naging tao, mga kapatid. Naging tao. Ang walang hanggan ay pumasok sa panahon, ang makapangyarihan ay nagpapakumbaba. Nagpapakumbaba. Ang salita ay lumikha ng lahat ay piniling makibahagi sa kahinaan ng sangkatawan. Hindi lamang niya tayo tinawag mula sa langit. Siya mismo, no? Siya mismo ang bumaba upang makasama tayo, mga kapatid. Ang salita na tinutukoy ay si Kristo. Ang buhay na kapahayagan ng Diyos. Nang siya'y naging tao, hindi niya isinuko ang kanyang pagka-Diyos, kundi binihisan niya ito ng ating pagkatao. Ibig sabihin, mga kapatid, ang Diyos ay hindi nanatiling malayo sa ating sakit, sa ating luha, sa ating takot. Siya ay tumahan sa gitna natin. Nakaramdam ng pagod, nakaramdam ng gutom, nakaramdam ng kalungkutan at tuwa. Sa ganitong paraan, mga kapatid, no? Ang Diyos ay naging lubos na malapit. Lubos na nauunawaan ang ating kalagayan. Ang salitang tumahan, mga kapatid, ay may malalim na kahulugan. Sa original na diwa nito, ito'y parang pagtatayo ng tolda. Isang paalala ng tabernakulo noong panahon ng Israel, kung saan nananahan ang presensya ng Diyos sa gitna ng kanyang bayan. Ngunit ngayon, hindi na sa tolda ng templo nananahan ng Diyos, kundi sa mismong gitna ng buhay ng tao. So ang mensahe ay malinaw, mga kapatid. Ang Diyos ay Diyos na sumasa atin. At ano ang nakita ng mga tao kay Jesus? Kaluwalhatian. Ngunit hindi ito kaluwalhatiang makamundo. Hindi palasigaw. Hindi mapagmataas. Ito'y kaluwalhatiang nahayag sa pagpapakumbaba. Sa awa, sa makasalanan, sa haplos, sa may sakit, at sa pag-ibig na handang mag-alay ng sarili hanggang sa krus. Ang tunay na kaluwalhatian ng Diyos ay hindi lamang sa kapangyarihan, kundi sa pag-ibig na handang magpakasakit. Sinasabi rin ng talata na si Jesus ay puspos ng biyaya at katotohanan. Ang biyaya ay pagtanggap kahit hindi karapat-dapat. Ang katotohanan ay liwanag na naglalantad ng kasalanan at nag-anyaya sa pagbabago. Sa Kanya, ang biyaya at katotohanan ay hindi magkalaban, kundi magkasama. Magkasama, mga kapatid, no? Ang biyaya at ang katotohanan. Hindi niya tayo kinukundina, ngunit hindi rin niya tayo iniiwan sa ating kasalanan. Tinatawag niya tayo na bagong buhay. Buhay na binago ng pag-ibig.
Para sa atin ngayon, mga kapatid, ang Juan 1, talatang 14, ay mensahe ng pag-asa at katiyakan. Sa mga panahong pakiramdam natin ay malayo ang Diyos, ipinapaalala ng talatang ito na ang Diyos ay minsang lumakad sa ating mga lansangan at patuloy na sumasama sa atin. Hindi siya estranghero sa ating luha. Alam niya ang bigat ng buhay sapagkat siya mismo, siya mismo ay namumuhay bilang tao. At sa katapusan, mga kapatid, ang Juan 1:14 ay paanyaya na pagmasdan si Jesus at doon natin makikita ang tunay na mukha ng Diyos. Kung nais nating malaman kung sino ang Diyos, kung paano siya magmahal, magpatawad, at makitungo sa tao, tumingin tayo kay Kristo. Sapagkat sa Kanya, ang salita ay naging tao. Ang Diyos ay naging malapit at ang kaluwalhatian ay nahayag sa biyaya at katotohanan. Manalangin tayo. Marami pong salamat, Panginoon, sa mga salitang aming napagninilayan ngayong umaga. Salamat sa katotohanan na ang aming Diyos ay nakasama namin. Salamat sa katotohanan na siya'y naging tao upang malaman niya ang aming nararamdaman. Naranasan niya ang gutom, naranasan niya ang kalungkutan, at ang lahat ng naranasan ng tao ay naranasan niya. Pero hindi niya iwinala ang kanyang pagka-Diyos. Siya ay Diyos, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon Hesus, pagpalain mo po ang aming mga kapatid na patuloy na naglilingkod, nakikinig sa iyo. Ingatan mo po sila, Panginoon, anuman ang kanilang mga ginagawa. Napapasok man sila sa trabaho, nasa kanilang mga negosyo, Lord, pagpalain mo po, Panginoon. Lalong-lalo na, Panginoon, yung nakikinig sa iyong mga salita at gumagawa. Pagpalain mo po, Panginoon. Ingatan mo po sila kasama ng kanilang pamilya. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Huh?